na kailangan maipasa. So yung quiz, alas 2 po hanggang alas 3 lang po yung oras ng pagsagot nun. So kung hindi po kayo makakasagot sa loob ng isang oras, bagsak pa rin po ang magiging resulta nun. Okay? So let's start na po ang ating orientation. So first topic natin, Lazada. So sino nga ba ang Lazada or sino nga ba si Lazada? So ang Lazada po ay isang online shopping app po na nagsimula pa noong year 2012. So ngayon po it's been 12 years na po, no? Or 11 years at magto 12 years na po this coming March 2024. So na-acquire po yan ng Alibaba Group of Companies. Ibig sabihin ang Lazada po ay hindi lang nag-ooperate Ayan, so napanood natin. Ayan, so napanood natin no yung video about sa Lazada. So hindi ko na-explain kung ano po ba yung pinaka mission vision kasi malinaw naman siya na ipalabas doon sa video, no? So ngayon dito tayo mag-focus sa Lazada Logistics. So ang Lazada Logistics po ay isang department o isang part no ng Lazada na kung saan sila ay namamahala sa pag-usad o sa paggalaw ng parcels. Okay. So ang Lazada kasi, tulad ng sabi ko kanina, online shopping app siya. So, gamit ang cellphone, gamit ang internet, makaka-order ka na anytime, anywhere. Ngayon, sa Lazada Logistics, sila yung nag-aasikaso sa pag-usad ng parcel. Kasi hindi naman yan babagsak sa langit pag umorder tayo sa Lazada, di ba? Para ma-receive. So, kailangan may mag-aasikaso. So, ito po yung Lazada Logistics. So, kami po ay part ng Lazada Logistics at kayo din bilang aming mga service partners. So, para mas maintindihan nyo, ito po yung main pillars ng Lazada Logistics sa Pilipinas. So, ibig sabihin ng main pillars, haligi po, no? 5 haligi na bumubuhay sa Lazada Logistics sa Pilipinas. So, meron tayo dyan. Number 1 is first mile. Then, kasunod is sortation center, middle mile, last mile, at sa retail hub. So, ano nga ba ibig sabihin o ano nga ba yung ginagampanan ng bawat department na yan? So, pag-usapan natin. So, una, sabi dito, ang first mile, sila daw ang responsable sa pag-pick up ng parcel sa iba't ibang uri ng sellers. So, syempre, pag may umorder sa Lazada, may mga seller din, di ba? Hindi naman lahat yan buyer. May mga nagbibenta din. So, sa first mile, sila ang kukuha ng mga parcels mga parcels na galing sa mga sellers. So, ito yung mga order sa kanila na binalot nila, nilagay nila sa plastic pouch, o kaya nilagay nila sa karton, no? So, pagka binalot nila yan sa plastic pouch o kaya sa karton, okay? So, magre-request yan sa Lazada ng pick-up. So, pag nag-request sila sa Lazada ng pick-up, ibibigay namin yan sa inyo para puntahan nyo. So, iba't ibang uri ng seller po ang meron tayo sa Lazada. So, meron tayong mga Lazada
o Lazada sellers na nasa home-based. Ibig sabihin ng home-based, mga nagtitinda lang sa loob ng bahay, yung mga nagla-live sa loob ng bahay. So may chance na kayo mag-pick up din kayo sa mga residential areas na magbabahay-bahay kayo. Bukod doon sa first mile, bukod doon sa mga sellers na home-based, may mga sellers din tayo na may sariling shop or store. So halimbawa lang natin dyan yung mga sellers natin sa Divisoria o kaya sa Baclaran. So bawat shop or bawat pwesto diyan may mga online shop din yan sa Lazada. So may chance na doon din kayo mag-pick up. Bukod diyan, may mga sellers din tayo na may sariling warehouse or bodega. So ibig sabihin medyo malakas tong seller na to. Kulang na no, yung minsan kulang na yung isang van pag pinapadala doon for pick up para makumpleto. So kailangan minsan umaabot ng 3 o 4 na van para lang makumpleto yung pick up sa araw na yon. Okay? So may chance na pumunta rin kayo sa mga warehouse or bodega. And syempre yung huli, yung Laz Mall. So ito yung mga Lazada mall o yung mga branded products natin na binebenta. So yung tulad ng Nike, Adidas, 'di ba? O kaya mga gadgets, cellphone, tablet, laptop, mga appliances. Yan. So, may ibig sabihin, kayo din po ay may chance na magpunta sa mall, no? Sa mga SM, Ayala Malls, Robinsons, Walter Mart, and marami pang iba. So, yan po, lahat ng yan ay iba't ibang uri ng seller. So, lahat yan, pag nag-request ng pick up, ibibigay namin sa inyo para puntahan at kunin yung mga scheduled parcels for pick up. Okay? So, pagdating sa first mile, gagawin nyo lang yan paulit-ulit ng buong araw. So, simula umaga, tanghali, hapon. So, ang mission nyo lang po ay mapuno ang inyong sasakyan ng pick-up parcels. So, kayo po kasi dito ay hindi binabayaran lang per parcel o kaya per seller na napupuntahan. Kayo dito ay binabayaran per trip. So, kailangan umabot tayo ng almost 90 to 100% no, na puno yung sasakyan. Okay? Para ma-consider na tapos na ang inyong biyahe. So pag nasa 90 to 100%, pwede nyo na yan itawag at para kayo po ay pumunta na sa sortation center. So ano nga ba ang sortation center? So kung napanood nyo yung video kanina, dalawa lang ang sortation center sa Pilipinas. So ito yung SSC at yung isa is MSC. So yung SSC ay San Pedro Sortation Center located sa San Pedro, Laguna. At yung isa naman ay MSC, ang May Kawayan Sortation Center located sa May Kawayan, Bulacan. So, lahat ng parcels, pag napuno na yung sasakyan nyo sa pag-pick up, pwede kayo magbaba, isa doon sa dalawa kong nabanggit. So, yung minsan, papupuntahin kayo sa SSC, sa San Pedro Sortation Center, o kung hindi naman, sa MSC, sa May Kawayan Sortation Center. So, doon kayo mag-unload. So, pag pumunta kayo ng sortation center para magbaba ng parcels, sasalubungin kayo doon ng isang inbound team. No? Pag sinabi natin inbound team, sila yung magre-receive ng mga parcels na ibababa nyo. So, sasalubungin nila kayo doon, yung inbound team. So, lahat ng ibababa nyo, kailangan nyo siguraduhin na kompleto at walang sira para madali nilang i-receive at pirmahan. Ngayon, kung may nakita silang sira or damage or kulang doon sa parcel, pwedeng kayo ang managot. No? So, possible kayo ay ma-charge. So, pag na-charge kayo, hindi laging tandem yan, ha? Kahit kasalanan ng driver, kasama sa magbabayad si helper. Kung kasalanan ni helper, kasama sa magbabayad si driver. Okay? So, yun po yung magiging kondisyon once na kayo po ay na-charge, no, na may sira or may kulang sa parcel. So, once na sa sortation center na, so lahat ng parcels i-receive nila. Okay? So, lahat ng parcels i-receive nila sa sortation center. So, i-unload nyo o ibababa nyo. So, once na na-receive na ng sortation center at nagkaroon na ng picture, pirma, at scanning, then that's it. No? So, yun yung trabaho ng first mile. Tapos na yung gagampanan nyo. Ngayon, yung parcel ay nasa sortation center. So, dadalhin yan sa ayan. So, yung parcel ngayon ay nasa sortation center na. So, ngayon dadalhin na yan sa mga conveyors or sa mga sorting machine. So, sa sortation center, doon sinusort yung parcel at pinaghihiwalay depende sa destinasyon. So, pinagsasama na nila yung mga parcel na papuntang Davao, nakahiwalay na rin yung papuntang Cebu, 'di ba? So, yung iba naman papuntang Manila, yung iba papuntang Pangasinan, and so on. So, sa sortation center, sinusort nila yan, di ba, hindi sa iba't ibang lugar, no, na naka-assign. So, ngayon, pag natapos na silang mag-sort sa sortation center,
dito na papasok yung pangatlong grupo na middle mile. So, sino si middle mile? Si middle mile yung tinatawag dati na line haul and shuttle, no? Ito yung mga tracking, mga 10-wheelers, 16-wheelers, minsan pa nga mga wing van. So ito yung mga parcels o ito yung sasakyan na kinakargahan ng mga parcels na tapos ng isort. So bawat truck o bawat sasakyan may iba't ibang destinasyon yan. Yung isang truck pa Cebu, yung isang truck pa Manila, yung isang truck pa Davao, yung isang truck pa Pangasinan, and so on. Okay? So, once na nasa middle mile na, pupunta na sila sa once na nasa middle mile na sila, pupunta na sila sa iba't ibang lugar sa kanilang assigned area. At pag nandoon na sila, ang pupuntahan nila mismo ay tinatawag natin ng mga delivery hubs. Okay, pag sinabi natin delivery hubs, sino ba ang tao doon? Sa ano ba ang meron doon? So, magbababa ng parcel ang mga middle mile sa mga delivery hubs. Sa delivery hubs, ando doon yung tinatawag natin na last mile team. So, kabaliktaran nyo to, no? Kasi kayo first mile. Kung kayo ang first mile na nagpipick up, ang last mile, sila naman ang nag-deliver. So, ito ni mga courier o mga rider na kumakatok sa bahay ninyo. 'Di ba? Yung iba diyan naniningil pa ng mga COD, 'di ba? Pag hindi pa bayad yung parcel. So, sa last mile, sila yung mga riders at couriers. So, pag hawak na nila yung parcel, so mataas ang chance na ma-receive na ng customer yung kanyang in-order. Okay? So, yun yung last mile team. Ngayon, may tinatawag din tayong retail hub. So, ano ba yung retail hub? So, ito, isa po itong malaking warehouse sa Kabuyaw na kung saan yung mga parcels o yung mga ibang items nandoon nakatambak sa retail hub. Kumbaga, nagpaparenta tayo ng pwesto para yung mga items mas madali natin makuha, maproseso at ma-deliver sa customer. So, pinaparenta natin yung space doon. So, para siyang, kung isipin mo, para siyang department store na bawat pwesto may pinaparenta natin yung pwesto sa iba't ibang sellers natin. Halimbawa, si Nike, no, si Adidas, si Puma, may mga pwesto na sila dun sa retail hub. Ngayon, pag may order kay Nike, kay Adidas, kay Puma, hindi na natin sila pupuntahan sa iba't ibang lugar kasi nandoon na siya mismo sa retail hub natin sa Kabuyaw. So, hihingiin na lang siya, nakabalot na, nakakarton na, and then, diretso last mile. So, mas mabilis, di ba? So, hindi na kailangan pa dumaan sa first mile, sa middle mile, sa sortation center. Ito, mula retail hub, last mile agad ang kasunod. So, mas mabilis. So, dito na uso yung kanta ni Ann Curtis, no? Yung mas mabilis sa Lazada. Kasi pwedeng may same day na tayo na delivery. Umorder ka ng umaga, hapon, possible, ma-deliver na yun sa'yo. Kung hindi man hapon, baka kinabukasan, nandiyan na rin yan. Okay? So, yan po yung 5 pillars, no? Ng main pillars ng Lazada Logistics Philippines. So, malinaw po ba tayo sa part na to, mga sir? Pasagot nga po ako sa chat para tayo may makapag-proceed na. Okay, pasagot po sa chat ha. Ayan, nalinaw naman. Thank you sa mga sumagot, no? So next tayo, next topic tayo, first mile. So kanina binanggit ko sa inyo yung Lazada Logistics main pillars. So yun yung 5 department. Pero hindi naman natin pag-uusapan lahat yon kasi ang pinaka-importante doon yung gagampanan nyo lang sa first mile. So ano nga ba ang first mile at paano to nagwo-work? Okay? So sabi dito, ang first mile ay nagtutumutukoy o nagre-refer sa paggalaw ng parcels o ng produkto mula sa seller papunta sa courier service. So ito yung eksaktong ginagawa nyo, pag-pick up ng parcel. So may dalawang uri ng first mile po. Ito yung pick up and drop off. So pag sinabing pick up, pupuntahan nyo yung address, kukunin nyo yung parcel. Pag sinabi naman natin drop off, ito naman po yung may mga drop box tayong ipinakalat sa iba't ibang lugar. Okay, bakit meron tayong drop-off?
hindi po kasi lahat ng seller ay qualified or eligible for pick up. So may mga iba't ibang dahilan kung bakit hindi sila pwedeng pick upan. Una, baka yung kanilang area ay hindi sakop ng ating pick up area. No? Ibig sabihin, masyado siyang malayo. Pangalawa, pwede rin na itong seller natin, kaya hindi siya pwede for pick up dahil ang kanyang lugar ay masyadong mahigpit. No? Halimbawa, siya ay nakatira sa exclusive subdivision, hindi nagpapapasok ng truck, o kaya naman siya ay nasa condo. Siyempre, di naman kayo paakyatin ng building para lang mag-pick up ng parcel. So, yung mga seller na ganun, sayang, di ba? Kasi pwede naman din talaga silang magbenta, 'di ba? So bakit natin ililimit sa pag-pick up lang? Lalo na kung hindi naman sila sakop or di sila pwede. So naglagay na lang tayo ng drop-off boxes. Ibig sabihin nito, may mga drop box tayo na pinwesto sa iba't ibang lugar. Ngayon, ayan. So, yun. May mga Dropbox tayo na pinwesto sa iba't ibang lugar. So, ngayon, ang gagawin nyo, pupuntahan nyo lang yung Dropbox na yan, bubuksan nyo, kukunin nyo yung laman at ikakarga sa sasakyan. So, nakakatulong to, yung mga drop-off, para mas mabilis kayo mapuno. Diba, ang mission nyo ay mapuno lang yung sasakyan. So, pagka natapos yun, then that's it, tapos na. So, sa drop-off, iba't ibang lugar yan. So, may mga kapartners tayo dyan. So, ayan. Ito yung mga partners natin. Una, Retail Drop-Off Points or RDOP. So, kung titignan mo sa picture sa baba, M. Luwilier, no? Tapos yung drop box yan yung nasa kahon sa pinaka uh, bottom corner, no? Sa kanan. So, yan. So, may chance na pumunta kayo sa mga drop-off partners natin. So, iba't iba po yung RDOP natin. So, tulad yan, isa, M. Luwilier, no? Pangalawa, meron din tayong partner na si Buana Luwilier. Meron ding The Generics Pharmacy, South Star Drug, pati mga Shell gas station, no? May pwede rin tayo mag-drop off doon. So, yung mga yan, kinausap yan ng Lazada na maganda yung kanilang pwesto at marami ang pwedeng maghulog. So, naglagay tayo ng mga drop box dyan. Okay, so bubuksan nyo lang yan at kukunin nyo yung laman. Okay, so bukod dyan, may tinatawag din tayong MDOP or Merchant Drop-Off Points. So dahil merchant, mga active seller sila. Okay, so active seller sila. So nakita rin natin yung pwesto nila ay maganda, di ba? Maraming dumadaan, marami ang nakakakita, marami ang pwede maghulog. So kinausap natin itong mga seller na maganda ang pwesto kung pwede ba tayo maglagay ng drop box sa kanilang shop. Kung titignan mo yung picture, di ba, may nakasulat, Lazada drop-off points. So yan, shop yan ng seller, pero naglagay tayo ng drop box dyan. Okay, bukod dyan, may mga tinatawag din tayong non-seller or yung independent drop-off points o yung non-seller with drop-off points. So ito naman, ibig sabihin ng independent, ayan, mga small business, di ba? Yung mga computer shop, printing shop, vape shop, yan. So yan yung IDOP. Then, over the counter or OTC, ayan. So, ito naman yung mga delivery hubs. So, kunwari, malayo ka sa Shell gas station, malayo ka sa M. Luwilier, di ba? So, pwede kang mag-drop na lang sa mga hubs. Okay? Kunwari, malayo ka sa Shell, sa M. Luwilier, pero katabi mo lang yung Pasig hub o kaya yung Tuktukan hub. O, hindi pwede kung doon ka na mag-drop off ng order. Okay? Then last but not the least is yung DOW or yung drop off on wheels. So ito naman, hindi na kailangan problemahin to kasi yung pinaka-drop off, yung mismong sasakyan na. So yung sasakyan, umiikot-ikot na lang siya para mag-intay ng mga maghuhulog ng sellers. Okay? So yan po yung mga drop off points natin. Okay, so mali na ba tayo sa part na to? Pasagot nga po sa chat.
Opo. Ayan. So, thank you sa mga sumagot. Okay. So, yan na. So, drop off points, ibig sabihin po niyan, hindi lahat ng seller pwede sa pick up. So, yung hindi pwede sa pick up, di natin pinapabayaan yan. So, naglalagay na lang tayo ng drop box para sila na lang maghulog pag may mga order sa kanila. Okay? So, ngayon, dito tayo sa next topic natin, booking and dispatch process. So, halimbawa lang po, no, na kayo ay pumasa na sa aking training o sa aming training. Nakasagot na kayo sa quiz, pumasa na-endorso na kayo sa operation. Ngayon, paano ba magsisimula or paano nga ba iikot yung isang buong araw nyo pag kayo ay nasa biyahe na or nasa operation na? So, isa-isahin natin, no, yung mga mangyayari. So, number one, sabi dito, si driver ay kinakailangan mag-fill up ng attendance form mula alas 2 ng hapon hanggang hating gabi. Ngayon, so ano ba ang attendance? So syempre, meron kayong coordinator, 'di ba? So ito yung coordinator nyo, yung nakikipag-usap sa amin. Sila din yung nagpapaschedule, no? Para maka-attend kayo ng training. So si coordinator po, binibigyan namin yan ng link, no? Ng link. So, sinasabi namin, kung meron kayong driver na available bukas, ito yung link. Yan, paki-share sa kanila para makapag-attendance na. So, yung link po, pinapadala namin sa coordinator, tapos yung coordinator, sinishare yan sa inyo. So, mag-a-announce yan si coordinator. Sino gustong bumiyahe bukas? Driver at helper. So, syempre, magpipresenta kayo, di ba? Na kami po, babiyahe. Oh, so, mag-attendance kayo dun sa link na i-share. Ngayon, pagdating ng madaling araw, dahil nga hating gabi lang yung attendance, pagdating ng madaling araw, dito papasok si dispatching team. So si dispatching team, sila yung nag-allocate kung ilang parcel ang pwede naming ibigay sa inyo base sa driver na nag-attendance at depende rin sa sasakyan na ginagamit nyo. So kunwari, ang tracking mo ay ABC Transport. O, si ABC Transport, meron siyang 50 driver, 50 helper. So, tatansyahin natin kung ilan ba yung pwede nyong pick upin sa 50 driver kasi depende rin yan sa sasakyan na ginagamit. So halimbawa, no, hinati natin yung mga request for pick up, binigyan kayo ng 50,000 parcel. So kung 50 driver, 50 helper, tapos 50,000 parcel, ibibigay namin sa inyo. So yung 50,000 parcel na dispatch or biyahe, ibibigay namin sa subcon vendor, yung nasa picture, no? Siya si coordinator. Okay, so pinapasahan namin si coordinator. Ito yung biyahe. Kayo na bahala magbahagi niyan sa mga drivers at helpers. Ngayon, anong gagawin ng coordinator o ng subcon vendor? So, i-allocate niya yan depende sa sasakyan na ginagamit, kung saan depende rin siguro sa area kung saan sila nagde-deliver. Okay? So, once na nangyari na yon, assign na sa iba't ibang driver at helper na pamahagi na. So, that's it, no? Ngayon, pagdating ng umaga, syempre si driver at si helper magkasama na yan, di ba? Si driver at helper magkasama. Ngayon, ayan. So, ngayon, pagdating ng umaga, magkasama na si driver at si helper, hawak na yung scanner. Pag binuksan nila yung scanner nila, nag-login sila, username, password, wala silang makikita. No, kasi ibig sabihin wala pang dispatch, wala pang binibigay sa scanner nila. So ano kailangan nilang gawin? Kailangan nilang gawin is mag first call. So ano ibig sabihin ng first call? So ito po ay pagtawag sa monitoring team. So tatawag kayo, "Good morning po, ma'am," 'di ba, sa monitoring team. So tatanungin, "Sino 'to?" "Ay ako po si Juan de la Cruz ng ABC Transport." 'Di ba? So hingi lang po kami ng dispatch. So, yung dispatch, ibig sabihin lalagyan ng biyahe na yung sasakyan ninyo. Okay? So, sasabihin yung scanner nyo, paki-refresh. Okay. So, pagka-refresh ng scanner, dapat may pagka-refresh ng scanner, dapat may marireceive na si driver at helper sa kanilang scanner.
Okay, so refresh lang ng refresh sa kanilang scanner. Then pag may laman na, so ko-confirm yan ni monitoring. May na-receive na po ba kayo? Yes, meron ng laman. Ibig sabihin may dispatch na, may address na napupuntahan kayo. Okay, so once na sinabihan nyo na meron na, sasabihan din kayo ng monitoring na kailangan bago mag 30 minutes ha, nandoon ka, mapindot mo na yung salitang check out. Okay, kasi kung hindi, possible magkaroon tayo ng problema, ma-SLA review kayo. Okay, SLA review, ibig sabihin, uh, check no, kailangan natin i-check kung nasusunod nyo ba yung kasunduan sa kontrata. So, kailangan, pagka kayo ay nabigyan na ng dispatch, kailangan bago mag 30 minutes, mapindot yung salitang check out. At bago mag isang oras, bago mag isang oras, dapat nakarating na kayo sa unang stop, no? Pwedeng seller yan or drop off. Kasi, di ba, kailangan nyo makapuno ng sasakyan. Ayan. So, kung umaga pa lang, isang oras na nakalipas, wala pa kayo nakakarga, so magiging problema yan. Kaya dapat, bago mag 1 hour, nasa unang seller na kayo, may nakukuha na kayong item. Next. So, habang nasa biyahe kayo, si driver nagda-drive, hawak ang manibela, si helper hawak ang scanner. So, ngayon, kailangan nyo mag-send notification sa unang pupuntahan yung seller. Okay, send notification. Ngayon, pag nakapag-send notification kayo, tatanungin mo si driver, anong oras tayo makakarating? Siguro mga 30 minutes. So, nandiyan na kami ng 30 minutes tinag. So, after 30 minutes, ayan. So, pag doon na kayo sa area, pwede mo na pinutin yung salitang I have arrived. Okay? So, I have arrived. So, ibig sabihin, nandito na ako, dumating na ako. So, once na pinut mo yung I have arrived, may inform si seller na naghihintay na kayo sa labas. So, ilalabas niya na yung parcels. Okay? So, ilalabas niya na yung parcels. Pipick up scan ninyo, then kakarga sa sasakyan. So, paulit-ulit lang yan. Send notification, I have arrived, pick up scan, alis na. Then, send notification ulit, I have arrived. Then, uh, yun, pick up. Okay? So, ang waiting time nyo lang po ay 15 minutes mula ng time na nag-I have arrived kayo, ha? For example, dumating kayo 11. So, I have arrived 11. Then, hanggang 15 minutes, no, hanggang 11:15. After 15 minutes, kung wala pa rin, ayan, so after 15 minutes, kung wala pa rin nagpapakita sa inyo, walang lumalabas na seller, o pwede nyo nang iwan. Okay, so ganun lang po. So, pwede nang makarami sa pagpipick up. Ngayon, after nyan, pagdating ng hapon, dahil nga paulit-ulit nyo lang naman ginagawa, so pagdating ng hapon, ayan, may dalawang pwede mangyari sa inyo. Una, may tinatawag tayong underutilized. Pangalawa, may fully utilized. So, pag sinabi natin underutilized, ibig sabihin yung sasakyan ay hindi pa puno. No? Kunwari, nasa 70, 65% pa lang yung laman ng sasakyan nyo. So, anong gagawin pagka underutilized o hindi pa puno? So, humingi kayo ng additional dispatch. Okay, para makumpleto mo at umabot ka sa 90 to 100%. Ngayon, yung pangalawa naman yung tinatawag natin na fully utilized. Ibig sabihin ng fully utilized, uh, puno na yung biyahe mo, no? Umabot ka kagad ng 95 to 100%. So, yun po yun. Underutilized at fully utilized. So, pag fully utilized, uh, yan, puno na yung sasakyan pag fully utilized. So, ngayon pagka natapos na kayo makapagpuno ng sasakyan, kailangan nyo rin tumawag sa monitoring para sa last call. So, kanina first call, di ba? Pag ang first call, humihingi ka ng dispatch o ng biyahe. Yun ang first call. Okay? Pagdating naman sa last call, ayan, tatawag ka para magpaalam kung saan ka pwede mag-unload. Di ba, ma'am, mag-unload na po ako. So, saan ka pwede? Pwede rin sa SSC, pwedeng sa MSC. So, pag anong sinabi sa inyo, yun lang yung pupuntahan nyo. Ayan. So, pagka pinayagan na kayo mag-last call, then,
i-upload mo yan sa inyong scanner. Mamaya ituturo ko sa inyo. Then after nyan, balik na kayo, biyahe na kayo, papuntang sortation center. Pagdating nyo sa sortation center, pindutin nyo ulit yung I have arrived. So may I have arrived, ibig sabihin nandito na ako. So kailangan ng photo proof. Okay? So nakapag I have arrived na kayo, then after doon, syempre, pagka nasa loob ng sortation center, hahanapan kayo ng inbound team. Sila yung magre-receive no, ng mga parcel. So may magne-notify sa scanner mo kung saan ka tututok, then asikasuhin ka nila. Ayan. So once na nasa sortation center na, i-unload na, kukunin na nila yung parcel, i-scanin na, then ilalagay sa conveyor o sa sorting machine. Okay? So, yan po yung booking and dispatch process na pwedeng mangyari sa inyo sa buong araw. So, malinaw po tayo dito mga sir. Pasagot nga po ako sa chat. Okay, so kung malinaw na, so yon, no, once na nasa sortation center na yung parcel, wala na kayong problema doon, hindi nyo nasagutin yon. Basta siguraduhin nyo lang na kompleto at walang sira yung item, hindi nyo kailangan gumawa ng IR, no? Pag may nasira lang o may nawala, yan, syempre kailangan nyo mag-explain. So, ang tawag doon na, pag nagpapaalam na kayo sa pagpunta sa sortation center ay last call. Kung ang first call, humihingi kayo ng biyahe, ang last call, nagpapaalam kayo kung pwede na kayo bumalik sa sortation center. Okay? Next, definition of terms, mga salitang ginagamit sa operation. Yan, sortation center, dalawa lang yan, SSC, MSC, San Pedro Sortation Center at May Kawayan Sortation Center. Next, cage number. So ito yung barcode na ini-scan nyo sa mga drop box bilang patunay na kayo ang nagbukas nun. Next, tracking number. So ito yung na mahalaga sa inyo kasi nasa waybill yan, yan yung pinipick up scan nyo. Then, tracking number. So, ayun, so nga, yun nasa waybill, no? Then, next is PRDS. So, PRDS, ibig sabihin yan, pick up, return, dispatch, summary form. So, isang bond paper yan, pinapaserox lang naman yan. So, sa PRDS, dito nyo isusulat yung detalye nung, ayan, dito nyo isusulat yung detalye ng biyahe nyo. So, ito yung makikita nyo sa upper part. Ayan. So, sa PRDS, nakasulat dyan yung driver's name, plate number, anong fleet type, 4 wheels, 6 wheels ka ba, van. Then, after nun, sa baba, may nakasulat na seller name. So, sulat mo dyan yung seller na mga pinupuntahan mo. Then, plan RTS, plan ready to ship. So, ano ibig sabihin nun? So, ilan yung nakasulat na nakaschedule for pick up? So, sa seller name, halimbawa, ABC Store. Plan RTS, ang tawag dito, 100 parcel. Okay. So, ngayon, actual pick up or actual PU. So, ilan yung totoong mo nakuha? Halimbawa, 98 lang. So, ngayon, tatanungin mo si seller, bakit po 98 lang? 100 po yung nakaschedule. So, sabi niya, okay. So, yeah. So, nakasulat is 100. Ang actual pick up mo, 98 lang. So, tinanong mo nasaan po yung dalawang natitira. Sabi niya, kasi out of stock ako. 'Di ba? Out of stock ako, hindi ko makuha yung iba, wala pa sa supplier ko. So, bali po, 98 lang to, hindi to 100. Sabi niya, yes, 98 lang yan. Sige po, bago po ako umalis, pakipirma na lang po at sulat ng pangalan sa dulo. Yan. So, bilang patunay na, ayan. So, bilang patunay na kulang talaga yung binigay sa inyong parcels. Okay? So, ito yung PRDS, pag hinati, so tatlong kopya. Yung pinakamalaki sa subcon coordinator, kasi yun yung nagsasabi kung nakabiyahe kayo. Driver's copy yung gitna at inbound copy yung nasa ilalim. Okay? So next, ready to ship o RTS. So ito yung triggering point na kailangan nyo mabasa. So pag walang RTS, wag nyo puntahan kasi hindi pa siya ready to ship.
Next, loop or node. So, loop track or node. So, yan, yung track nasa likod. So, malaking tulong yan lalo na kapag may sale. Bakit malaking tulong kapag may sale? Kasi, halimbawa, no, yung pick up kasi natin dumodoble. Kunwari, 500,000 lang yung pick up on a regular day. Dahil may sale, minsan umaabot ng 1,000,000 yan. So, halimbawa, ikaw ay nais-assign sa Divisoria. So, unang seller lang pinuntahan mo, 2,000 parcel agad. So, pick up scan po, ma'am. First mile, pick up po kami. So sabi niya, ito na po kuya, 2,000 parcel. So pinick up scan mo yung 2,000 parcel. So nung kinarga mo sa sasakyan mo, 100% full ka na. Isang seller pa lang yun ha, pero 100% full ka na. Okay? So pag 100% full ka na, syempre anong gagawin natin kapag puno ng sasakyan? Last call. Ma'am, last call po. Pwede na ako pumunta ng sortation center, SSC or MSC. Yun ang dapat. Pero this time, dahil nga may loop truck tayo, so sasabihin, kung puno ka na, meron tayong truck dyan sa may ganitong lugar, hanapin mo yung plate number, ABC123, ang driver nun ay si Mr. Juan de la Cruz. Pag nakita mo na yung truck, kayo po ba si Mr. Juan de la Cruz? Okay? So, sabi po kasi ni monitoring, lahat ng karga ko ibigay ko sa inyo. So, sila yung magre-receive na lang. Kumbaga sila yung magsisilbing inbound team. Okay? So, ibig sabihin, pagka napasa mo na dyan sa kanila, yung sasakyan mo wala ng laman. Kasi sila na lang yung diba? Kasi napasa mo na sa kanya. So, yung sasakyan mo wala ng laman. So, maaga pa. So, tatanungin ka, gusto mo ba mag-second trip? Ngayon, kung gusto mo mag-second trip, 'di ba? So, tanongin mo muna yung driver o kapwa mo helper kung kaya nyo pa. Then, pag may second trip, bibigyan kayo ng additional dispatch. After makareceive ng additional dispatch, okay, pupuntahan nyo ulit yon. Okay, so an additional dispatch, bibigyan ulit kayo ng 2,000 parcel, isang seller lang. So, send notification, I have arrived ulit. Then, pagdating dito, yan, pag nandiyan pa yung truck, ipasa mo ulit sa kanya, pag pinayagan ng monitoring, then pagka wala na yung truck, ikaw na mismo yung babalik sa sortation center. Okay? So next, pouches. So ito yung mga plastic na binibigyan natin sa seller. So may mga rules lang tayo sa pouch. Okay? Tandaan lagi. Number 1, dapat ang pouch lagi nakasako. Dapat number 2, ang pouch ay lagpas hanggang 3 kilo lang. So pag lumagpas ng 3 kilo, ayan. So, pwede nyo nang i-reject. Okay? So, lahat ng parcel hanggang 3 kilos lang. Paglipas 3 kilos, sabihin nyo, palipat po sa box. Okay? So, kailangan sa box po sila. A. So, pangatlong rule, huwag kayo tatanggap ng pouch na may butas. Kahit pa sabihin nila sumabit na sa pako, sa hook, wag. No? Kasi maliit ang butas na yan, pwede lumaki yan. Okay? Then next is bulky. So, ito yung mga parcels na hindi kasya sa pouch, pero kailangan nyo pick upin. So, ang maximum limit nyo lang ay 20 kilograms. Pag lagpas ng 20 kilograms, pwede mo nang i-reject. Okay? Pagdating naman sa haba, hanggang 70 cm lang. So, pagdating sa 70 cm, pag lumagpas sa 70 cm, reject din. Sabihin nyo, mag-request sila mas malaking sasakyan para sa mas malaking parcel. Next, super bulky. Yan, super bulky, ito yung mga kinukuha nyo, mga parcel na hindi nyo na pwedeng kunin. So, dahil malakas na siya, malaki na siya. So, ito yung mga 7, malagpas 20 kilos, di ba? Kalating kaba ng bigas. Yan, mga kutsyon, aparador, rep, washing machine. Yan, super bulky yan. Next, AWB or airway bill. So, ito yung ng papel na dinidikit sa parcel. Para bilang, dyan nakasulat yung buong detalye ng item. Okay. So, next is outbounding. So, pag sinabi natin outbounding, ito yung proseso sa pagkuha ng parcel sa mga drop boxes, no? Kasi nga, pag binuksan nyo yan, dalawa po ang padlock niyan. Isang combination padlock at isang abloy padlock. Pag sinabing combination padlock, mabubuksan nyo yan gamit ang tamang combination ng number. Okay? So, saan nyo makukuha yon? So, sasabihin niya sa inyo ng monitoring pag nandoon na kayo. Ngayon, yung isa, yung abloy, kailangan gamitan ng susi.
So sa alloy padlocks, kailangan gamitin na susi. So bibigyan ba kayo ng susi? Hindi po. So magbubukas niyan is yung mga drop-off partners. Kadalasan dyan mga OIC, no? Mga security guard, manager ng mini-stop, o kaya mga security guard ng M. Luwilier, sila may susi niyan. Kaya pag sinabing taga-outbounding kayo, so pag may sinabing nag-outbounding kayo, tawag dito, ayan, so kailangan applicable pa rin yung 20 kilograms weight limit at 70 cm. Okay? So, isang combination padlock, isang abloy padlock. So, yung abloy padlock o yung disusi, ibibigay yan, ang may hawak yan, OIC, sa inyo yung combination. Sir, bakit dalawa pa yung padlock? Bakit hindi na lang sila magbukas or kami na lang magbukas? Kasi pag sila nagbukas, kasi kung sila bukas lang yan mag-isa, ang mangyayari, baka magkulang, di ba? Baka sabihin nila, sakto yan na, bakit kulang, baka binawasan nyo. So, ganun din mangyayari pag kayo lang ang nagbukas. So, para patas, sabayin yung buksan para ma-witness nyo kung ilan talaga yung bilang ng item. Okay? So, clear ba tayo sa part na yun, mga sir? Pasagot nga po sa chat. Okay, so malinaw naman. So next tayo sa FM or FM automated notification. So pinakapunto lang ng fan natin, ugaliin po natin magbasa ng notification. Hanggat yung notification po ay hindi nyo binabasa, hindi po siya mawawala sa screen ninyo. So lagi po yan magno-notify. So kung gusto niyo pong mawala sa screen nyo, kailangan niyo po talagang basahin yung mga notification o yung mga update po. So ayan po, lagi nagno-notify sa unang screen niya, 'di ba? So para nagiging abala na. So, bakit siya abala? Kasi hindi mo binabasa. Pero kung binasa mo na yan, hindi na yan lalabas ulit. Ayun, pindutin nyo yung notifications dito sa, ayun, naka-highlight, di ba? May kulay red na number 1. So, notifications button yan. Pag pinindot mo yan, lalabas yung update o yung mga pagbabago o yung mga kung ano mang balita. So, ngayon, nakasulat dyan, not acknowledged, ibig sabihin hindi pa nababasa. 'Di ba? Hindi mo pa naiintindihan yung nakasulat. Ngayon, pag binasa mong mabuti yan, tapos pinindot mo yung salitang acknowledge, ibig sabihin, nabasa ko na, naintindihan ko na. So, ginagawa natin to para sabay-sabay po yung proseso, no? Na alam natin lahat. Hindi yung paiba-iba yung rules. So, para po hindi tayo mahirapan, kayo na po magbasa, then click acknowledge. Okay? So, ngayon, dispatching process. So, paano ba kayo magsisimula bumiyahe? So, nabanggit ko na to kanina. Si driver ay required na tumawag sa kanyang monitoring team para sa first call. Okay? So, first call, ibig sabihin, humihingi ka ng biyahe o dispatch. Ang LOP dispatcher ay tutulong i-dispatch ang driver para makita nila ang assigned destinations or seller sa kanilang scanner. Yan. Then number 3, ang driver ay kailangan i-click ang checkout bago pumunta sa seller. So yung checkout po kasi ang hudyat, no? Na kayo talaga ay uh, ready nang bumiyahe at magpaalis na kayo. Okay? So kailangan pindutin lagi ang checkout. Next, number 4. Ang driver ay maaari nang pumunta sa destinasyon ng seller. Kailangan niya mag-send ng notification sa seller habang napapunta siya. So, send notification. So, ginagawa natin to para mas mapabilis ang proseso. Kasi kung hindi kayo mag-send ng notification, tapos sinabi niyo, I have arrived, saka pa lang gagawa yan. So, matatagalan kayo. Kaya kailangan habang papunta ka na kayo, di ba, pwede na kayo mag-send notification. Okay. Then, number 5, lahat ng concerns or issues sa inyong pick-up, I need ma-inform ang monitoring team hanggat hindi pa nakakabalik sa sortation center para sa kanilang last call. So, lahat ang mararanasan nyo sa kalsada sa biyahe, maipit man kayo sa traffic, mabangga, maaksidente, di ba? Kailangan nyo pong ita-inform sa monitoring para alam ang gagawin.
Okay? Para ma-solve na mas mabilis yung inyong last call. Okay? So, ngayon, pagka nag-pick up workflow, no, kung sakali nag-send notification kayo at dumating kayo sa lugar ng seller, pindutin ang salitang I have arrived. So, napindot yung salitang I have arrived, na-notify si seller na nasa labas na kayo. Then, binigay niya yung mga parcels. So, yan, pinipick up scan lahat ng parcels. Then, after niya mag-pick up scan lahat, yung scanner, papareview mo sa seller. Ma'am, pa-check po, pa-review, para masabi natin kompleto. And after niya suot yung pangalan, pipirma. So, dito naman yon. So, ibig sabihin, dalawang beses pumirma si seller, no? Isang doon sa PRDS, isa dito. Then, syempre, pagdating mo doon, pumirma na siya. Then, that's it. Tapos na yung trabaho. Okay? Ayan. So, after mo doon, mag-pick up. So, send notification sa susunod na pupuntahan para alam niya na siya na yung next, di ba? Para pagdating niyo doon, nagre-ready na. Hindi yung saka lang sila magpe-prepare pag dumating ka. Okay? So, clear ba tayo doon? Pasagot nga po ako sa chat. Ayan, so yun, malinaw tayo. So next, identifying backlogs. Ano ibig sabihin ng backlogs? Ito yung mga parcel na nakaschedule nung nakaraan pa. Pero dahil nga sobrang daming parcel, hindi na siya nabalikan. So syempre, apply natin dito yung FIFO, first in, first out. So yun yung laging sistema natin. Okay. So pagdating sa backlog, so FIFO, tulad sabi ko, first in, first out. So unahin natin kung ano yung mga nakaraan pa nakaschedule. So tingnan natin itong screenshot, no? Si Smile Shop, ang seller. So, not open yet. Magbubukas daw ng alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. So, taga Divisoria siya. Tapos naka-highlight ng dilaw. 5271 N plus 1. So, ano ibig sabihin nun? 527, February 27, yan yung kailangan mong pakuha parcel sa kanya. Pero bago mo kunin yung February 27, kailangan mo muna makuha yung backlog na isa. Okay? So, backlog, ang nakasuot dyan, 1. No? Ibig sabihin yan, isa. N plus 1 is backlog. So, may isa pang backlog. Then, after scanning, so pagka nilagpasan mo yung backlogs, lalabas tong warning. There are 394 unscanned N plus 1 parcels. Do you want to confirm? Meron pang backlog na natitira. Sure ka ba? Okay. So, may natitira pang backlog. Sure ka ba na lalagpasan mo to? Eh, dapat una yan, di ba? So, once na pinindot mo yung confirm, possible mag-IR ka. Ay, mag-incident report. Bakit? Di ba? Okay. So, next. So, pag nakita kayo ng N plus 1, backlogs yan. Pag nakita kayo ng N plus 0, fresh, ready to ship, or ngayong araw lang binigay. So, bago ang N plus 0, N plus 1 muna. Next, please be reminded to use package not ready kapag may natitira pang backlog si seller, pero nakapag-tag na ng N plus 0. Okay, next, monitoring team. So, sino ba si monitoring team sa inyo? Ayan, so mag-first call protocol sa seller bago pumunta. So, para magkaroon kayo ng biyahe o dispatch. Mag-inform agad sa monitoring kung anong ayan, mag-update sa monitoring kung nagkakaproblema kayo sa biyahe para mabigyan agad ng aksyon. So, ano ba pwede nyo maranasan sa biyahe? Number 1, matinding traffic. Next, aksidente. Pangalawa o pangatlo, nasiraan ng sasakyan. Diba? Pwede rin yung items not ready, invalid address, maling address yung nakasulat, then si seller uncontacted. Yan. So, kahit anong mangyari, itawag lagi sa monitoring para magawa ng paraan. Next, number 2, sumagot ang tawag galing sa monitoring, baka emergency yan or urgent. Next, huwag magpatay ng cellphone habang nasa pick up pa at di pa nakakarating ng warehouse. And number 4, bawal tumanggi sa pahabol o pasundot na biyahe kung ano nang napipicture na merchant. Okay?
Then, huwag lang matutulog sa truck o sa sasakyan habang naghihintay sa merchant. Okay? So, yun po yun. So, ngayon, LOP app. So, ano ibig sabihin ng LOP? Logistics Operational Platform App. So, ito yung app na gagamitin nyo sa inyong scanner pag kayo po ay bumibiyahe na. So, pag-usapan natin yan. Okay. Next topic natin, LOP app. Ano ibig sabihin ng LOP? Logistics Operational Platform. Ito yung app na gagamitin nyo sa inyong scanner. So, pag nag-login kayo, ito po yung makikita ninyo. Okay? So, dalawang brand po yan ha. Kaicom brand and Suwic brand. So, pag sinabing Kaicom, ito yung orange yung button sa gitna. Suwic, ito naman yung green yung button sa gitna. So, kahit ano pong gamitin nyo dyan sa dalawa, parehas lang po yan ha. So, hindi nyo na kailangan mamili kung anong gagamitin. So ngayon, paano nyo daw makukuha yung scanner? Sabi dito, ang scanner ay siyang ibinibigay na sa coordinator o sa owner at sila na ang nag-i-issue nito sa kanilang mga drivers. Para sa IC, ito ay direktang ibinibigay sa driver ng IC. So lahat naman kayo dito under ng tracking, so nasa coordinator nyo na po yung inyong scanners po ha. Malinaw po ha. Okay. Okay. So, pag binuksan nyo ang scanner ninyo, ito yung makikita nyo, LOP login. Yan. So, welcome to Lazada Logistics, select company. So, lagi nyo pipiliin Lex PH, no? Lex Philippines po. So, Lex PH, click login. Tapos, dito sa baba, enter username and password. Yan. So, enter username and password. So, yung username and password po ipapadala lang sa inyo through text para kayo lang po talaga may alam, ha? Do not share po kasi pag may gumamit na account nyo, tapos ginamit sa mali, pangalan nyo ang mapapahamak, no? Kaya wag niyo yung papahiram ng account. Kahit sa coordinator nyo po, hindi namin sinishare yan. Kayo lang dapat ang gumagamit. Next, once na nakalagin na kayo, lalabas yung notification, ay yung pangalan mo. Hi, John. Diba? Diyan yung pangalan ng driver. Tapos, sabi, choose the app you will be using today. So, ano bang gusto mong gagampanan mo ngayong araw? So, first mile ka ba, middle mile, o last mile? So, syempre, lagi nyo pipiliin, first mile. Okay? So, then click proceed. After clicking proceed, so ito na yung dashboard natin. So, kung takipansin nyo sa dashboard natin, di ba, kung napansin nyo, walang laman. 0, 0, 0. So, yun yung sinasabi ko kanina, every morning na kailangan nyo tumawag sa monitoring team kasi para lagyan ng dispatch or laman yung scanner nyo. Kasi yung scanner na ginagamit mo, 0 lahat, no? Kaya kailangan mo tumawag. So, ma'am, ang tawag po dito ay first call. So, pag sabi niyang nag-first call ka na, o paki-refresh. So, yung refresh ito ay nasa baba ng orasan. Once you click the refresh, lalabas na dapat na meron. Ayan, meron na. 6 last mall, 3 seller, at 7 DOP station. So, yan yung ah, mga pupuntahan mo. Okay? So, tatanungin ka ng monitoring, may laman na ba ang scanner? Meron na po. O, sige pa, okay, pindot ang check out ha, bago mag 30 minutes. So, pag lumagpas ng 30 minutes yan, possible may SLA ka o mabigyan ka pa ng IR. Okay? So, once na pindot ang check out, then, paano mo naman makikita yung listahan ng mga seller kung sino-sino sila? So, dito tayo. Sa may gilid ng dashboard, may tatlong guhit, menu icon, then may visiting list, no? So once pinindot mo yan, lalabas yung mga sellers. Ngayon, kung napansin nyo dito, nasa taas, nakasulat na yung pangalan ng buo, no, ng driver, si John Doe. So, view user barcode, pag pinakita mo, ayan, yan yung special barcode. So, kailangan nyo yan pagka pupunta na kayo ng sortation center. Then after that, sa visiting list,
So, ito po yung makikita nyo. 'Di ba? Nakita nyo, nakahilera na. So, yan yung mga sellers na pupuntahan mo. Ngayon, kung gusto mo makita yung mapa, 'di ba? May map feature din tayo. Pindutin mo sa upper right yung mapa. Then, lalabas yan. Nasa pangatlong screenshot. So, may tatlong bilog, no? So, yan yung mga sellers na pupuntahan mo. So, pwede ka mong iplano yan kung paano yung ikot, 'di ba? Mula sa kanan papuntang kaliwa o mula kaliwa papuntang kanan and so on. Okay? So, ngayon, pag magpi-pick up na kayo, 'di ba? So, lagi kakalimutan na send notification. Pag nandun na sa lugar, I have arrived. So, may 15 minutes waiting time ka. Then, pag nagpakita na, binigyan niya sa yung parcel, pinutin mo yung pick up button dito sa taas. O, pagka-pindot mo dyan, yan. So, pick up scan, pick up scan, pick up scan, pick up scan, pick up scan. Then, after that, ayan. Kung na-pick up scan mo na lahat, sure ka na ba? Ubos na lahat, na-scan mo na. Then, pinutin mo yung finish pick up. Ngayon, pag may nakalimutan ka, mag-notify yan. Ayan, no? There are 2 unscanned parcels. Please select one of the reasons below. So, may dalawa pa daw na hindi na-scan. Ano nangyari? So, out of time, kinapos na sa oras, kaya di mo nakuha. Parcel not ready, hindi pa daw ready item. Vehicle is full, ibig sabihin puno na yung sasakyan, hindi na kasya. So, kahit anumang reason dyan na yung nangyari, click mo, save. Okay? So, clear ba tayo sa part na yon? Pasagot nga po sa chat. Okay, so dito tayo sa next topic, failed pickup tagging, no? So failed pickup tagging, so ito yung mga reasons kung bakit hindi natin nakukuha successfully ito yung mga itatag nyo pag hindi natin nakukuha successfully yung mga parcels. So isa-isahin natin 'yan. Number 1, PNR or package not ready. So itatag mo to pag walang nabigay na parcel, hindi pa daw nababalot, hindi pa nalalagyan ng waybill, hindi pa daw na dumadating yung supply galing sa supplier. So yan, PNR, package not ready. So gagawin mo lang yan para sa mga sellers. Ngayon, pwede mo rin itag yan pag breaching 15 minutes. Ibig sabihin, 15 minutes na nakakalipas. So 15 minutes na yung nakakalipas. Wala pa rin binibigay sa'yo. So, iwan mo na, package not ready na yon. Then, FIFO violation, first in, first out. So, hindi niya inuna yung backlogs, may backlogs pa. O kaya naman is, seller will do drop off. So, ibig sabihin, yeah, so seller will do drop off. So, sinabi ng seller na, wag ka na pumunta dito, kami na lang magda-drop. Eh, hindi naman natin sure kung kailan sila magda-drop. Ayan. So, wag nyo kalimutan na may photo proof ha. Ayan, may picture. Maximum of 3. Unang picture, nasa warehouse siya, di pa tapos lahat mabalot. Pangalawang proof, ayan, may backlogs pa na lumabas. At pangatlo, yung backlog o yung drop off. Okay? So, seller will do drop off, ibig sabihin, ihuhulog na lang daw niya. Eh, nakaschedule siya for pick up eh, di ba? So, di naman natin alam kailan siya maghuhulog. So, PNR pa rin siya. Next. So, pag sa DOP naman, hindi natin pwede sabihin PNR kasi ready naman lahat ng parcel doon eh. Wala lang magbubukas. So, ang tawag natin doon ay station unable to hand over. So, hindi mabuksan yung drop box. Ayan. So, next. Accident breakdown. So, itatag mo to pag nakaranas ka na aksidente o nasira yung sasakyan. So, itatag mo rin to pag may out of route ka. Ano ibig sabihin ng out of route? Halimbawa, ang area mo ay Parañaque. So, seller 1, seller 2, seller 3, lahat Parañaque. Okay? Ngayon, pag tawag mo sa seller number 4, Sir, nandito na ako sa Parañaque, pick up po. Sabi niya, wala na ako sa Parañaque, sa Marikina na ako nagtitinda. So, ang tanong, pupuntahan niyo pa ba o hindi? Naka-assign sa'yo, pero hindi na siya sa Parañaque, nasa Marikina na daw siya. Pupuntahan pa o hindi?
So ang sagot ay hindi na po. Kasi syempre Parañaque lang kayo, lalayo pa kayo. So anong gagawin natin sa out of route na yan? So itatag mo siya, accident breakdown pagdating ng last call. Okay? Huwag nyo siyang itatag ng accident breakdown ng umaga o mismong oras. Kailangan pa nag-last call na kayo. Okay. Bakit, sir, kailangan itag ng accident breakdown? Eh, hindi naman kami na aksidente. Out of route lang naman yan. So, wala na po kasing out of route sa pagpipilian. Okay. So, wala na pong out of route sa pagpipilian. So, piliin nyo na lang accident or breakdown para lang maisara. Pero wag nyo itatag na umaga, baka isipin kasi na monitoring na aksidente talaga kayo ay nasiraan. So, itatag mo lang yan kapag meron kang backlog. Next. Seller close. So, seller close, tinawagan mo sa bahay, ayaw sumagot. Ilang beses nagre-ring, 3 beses na, walang sagot. Tinext mo, nasa labas kayo, pick up, wala pa rin. Okay, so seller closed. O kaya yung shop, di ba yan, katulad yan, mini stop, di ba? Sarado na rin. Next, wrong address. So, mali ang address. Kunwari nakasulat Cubao, Quezon City, wrong or mali ang address or kulang. So, nakasulat Cubao, Quezon City. So, saan sa Cubao? So, hindi mo mahanap. So, screenshot mo muna yung maling address. Pangalawa, tawagan mo. Unang ring, wala. Pangalawa, wala. Pangatlo, wala. Pangapat na, wala pa rin. So, yun. Wrong address. And the next is skip 0 RTS. So, RTS ay ready to ship, di ba? So, triggering point yan. Ibig sabihin si seller, pwede mo nang puntahan. Okay, so alas 4 na, hindi pa rin siya nagre-ready to ship yung seller. So, i-close mo na. So, lagay mo skip 0 RTS. Kumbaga, skip na natin yan. Hindi pa rin siya ready. Alas 4 na. Baka bukas na yan. Next, bulky item. So, ito, titag mo pag masyadong malaki. Lagpas 20 kilos yung timbang, lagpas 70 cm yung haba. So, yan yung photo proof, oh, ang haba ng parcels, ang lalaki. So, inform daw si seller, tumawag sa Philippine Seller Center para mag-request ng reshipping. Okay? So, kumbaga mag-request siya ng mas malaking sasakyan. Kasi hindi nga pwede sa atin kasi masyadong mabigat at masyadong mahaba. Next, packaging issue. Bakit mo hinarang yung parcel? Kasi may problema sa packaging, sa pagkakabalot. So, hindi na selyuhan na maayos, may butas, di ba, basa, o kaya naman dented or wasak na yung karton. So, yung mga ganyang packaging issue, pwede mo i-reject. Next, yung pouch, di ba? Pinagsalubong niya. So, bawal po. Sabi ko nga kanina, pag hindi kasya sa pouch, gumamit ng box. So, ayaw niya gumastos ng box. Gusto niya pouch. So, pwede niyo i-reject yan, ha? Lalo na kung hindi matibay. Kasi pag nasira yan, sino mananagot? Kayo. Next, airway bill issue. So, way bill issue, bakit daw di nakuha yung parcel? May problema sa way bill. Yung kalahati, malinaw, kalahati, malabo. Tapos yung barcode, tinatakpan yung detalye, di ba? So, kaya pag yung nasa waybill, bawal takpan yung mga detalye. Kaya nga natin piniprint para mabase, tapos tatakpan lang. Then, ito naman yung dulo, di ba? Waybill issue, nakatupi yung waybill. So, paano mo ma-scan kung nakatupi? Okay, so dapat nakalapat yan. Next, prohibited goods. Yan, bawal sa living plants and living animals. So, bawal na po yung buhay na halaman kasi mas marami nasisira kaysa na-deliver. Ganun din sa hayop na yung mga buhay na isda. Next, vehicle is full. Tatag mo to pag puno na yung sasakyan. Halimbawa, 70 na lang yung kasya, pero 100 yon. So, may natirang 30. So, may natirang 30. So, yung 30% na yun, itatawag mo sa monitoring kung pwede bang may bumack up doon para may kumuha. Pag sinabing wala, sabihin mo, vehicle is full na. Next, pagka meron namang backup, so ayan, vehicle is full, able to do second trip. Yan.
So next, arrive outside of hours. So itatag mo to paglabas na ng operational hours, lalo na pag Sabado. For example, Monday to Friday, 9 to 6. O pagdating ng Sabado, 9 to 12 lang. So arrive outside of hours yun. Next, inaccessible. So hindi mo ma-pick upan. Bakit? Kasi baha, masama ang panahon, bad weather, may lockdown, tumaas yung COVID, o kaya naman close road. Yan. So, inaccessible. Next, seller unavailable. So, seller unavailable, kanina may seller close, di ba? Seller close, sarado si seller. Seller unavailable, bukas yung seller, yung shop niya o yung bahay, pero walang authorized person, walang pipirma, di ba? Walang magsisignature. So, syempre, di mo pwede papirmahin yung minor o yung kasambahay. So, yun, tawagan mo si seller. Unang ring, wala. Pangalawang ring, wala. Pangatlong ring, wala. So, hanggang tatlong ring tayo lagi, ha? So, after 3 rings, text mo na. Ano po, nandito po kami sa shop nyo. Bukas po yung shop. Wala lang po ng authorized na person. Ayan. So, yan yung seller unavailable. And then, last is out of time. No? So, ibig sabihin ng out of time, kapos na sa oras. 'Di ba? So, ayan. So, for example, 9 to 6, no? Dumating ka. So, out of time. So, dumating ka, magsasara sila ng 6, dumating ka 6:30. So, kapos na sa oras. So, yan po yun. So, yan po yung mga failed pick-up reasons natin, mga ma'am and sir. So, malinaw po ba tayo dito? May gusto bang linawin? Pakitay po sa chat box. Okay, so kung wala na, kung clear naman tayo, sure ha, wala nang tanong. Okay, sige. So, next topic natin ay dress code. So, magsuot lang po tayo ng face mask for your safety, lalo na't iba't ibang tao kaharap nyo. Magsuot ng ID, mahalaga yan, lalo na kung papasok kayo ng mga subdivision, village, o kaya mga LAZ mall, di ba, mga malls. So, kailangan may ID. Then, magsuot ng Lazada uniform. Kung wala naman kayong Lazada uniform sa tracking, pwede naman yung vendor uniform. Okay? Then pagdating sa sapatos at pantalon, dark colored shoes, dark colored pants. So itim lang po or mga dark na kulay lang ha. Huwag kayo magsuot ng khaki, puti, mga faded white, mga beige kasi mas madali po yung mamantsahan, madumihan, so halatang halata po. So, syempre, let's be honest, di naman laging nalalaban yung pantalon. So, mas madali kung itim na lang para onting punas, onting pagpag, presentable pa rin tingnan. Okay? So, yun po. So, ngayon, dito na tayo sa next topic, yung demo and unloading process. Halimbawa, naka-pick up mo na lahat, tapos na, di ba? So, demo naman natin yung mga sample scenarios para makita nyo yung actual, yung totoong nangyayari, no? Pag kayo po ay magpi-pick up. So, panoorin natin. So, sa unang video, yung lalaki po na yan ay si monitoring team. So, kausap niya si driver na nagpo-first call. So, paringgan natin yung usapan nila kung parehas ba sa pinag-uusapan natin kanina. So, ipi-play ko na po, panoorin. Hi, good morning, kuya. Babae po kayo. Babae ka na. Sige, sige, sir. Didispatch ko na po kayo. Within 30 minutes after ko makapag-dispatch, dapat nakapag-check out na po kayo, ha? Kasi kung hindi nyo yung nagawa, possible po na ma-SLA po kayo. So, remind ko lang doon. Reminder lang din po na after nyo mag-check out, within 1 hour after check out, kailangan nandun na po kayo sa seller premises, okay? Ako na po yung mga konting parcels para sa mga yung iPhone ng sellers. And send po kayo ng notifications sa sellers na papunta na po kayo, ha? Ayun, yun lang po. Ingat po sa biyahe, kuya. Thanks po. Ayan. So, ayan. So, napanood natin yung video, no, ng monitoring. Kausap niya si driver, no, para sa first call. So, sabi niya, sir, good morning, babiyahe po kayo today. Babiyahe kayo today. Sige po, i-dispatch ko na po kayo. So, within 30 minutes, kailangan po mapindot nyo na yung salitang check out po, no, sa screen.
Okay? Kasi kung kailangan daw mapindot nyo yung salitang check out sa screen after 30 minutes or before 30 minutes pala. Then, bago daw mag-isang oras, kailangan nasa unang stop na kayo. Ibig sabihin ng unang stop, unang seller yon or unang drop-off. Kasi kung hindi nyo daw nasunod yon, possible ma-SLA kayo, which means, ang ibig sabihin po ng SLA ha, Service Level Agreement. Ibig sabihin, paglabag po sa kontrata yon. So, possible, baka magka-problema kayo, hindi kayo mabigyan ng biyahe ng coordinator. Then, ano sabi pa niya? Huwag daw kalimutan mag-send ng notification para pagdating nyo doon, ready na lahat. Okay, so mahalaga kasi mag-send ng notification para alam nila. Okay. So, yun po yung first video. So, sa second video, ito po yung unang pick up ng helper. So, tignan po natin yung naging transaction nila kung naging smooth ba. So, panoorin natin at intindihin. Piplay ko na po. So, kayo kuya yung mag-safety. Signature na lang po naman. Sorry ko lang po kami nito. Okay. Ayan. So, ano po natin yung video, di ba? Ayan. So may nagtanong, no, sabi niya, sabi niya, paano po pag ma-traffic, sir? Eh, di ba? Eh, syempre as driver, sir, dapat may diskarte na tayo sa ruta. Lalo na ngayon, madali naman na natin malalaman kung gaano kalayo yung biyahe. Di ba? Kailangan pwedeng sa Waze, di ba? Pwedeng sa Google Maps. Makikita mo doon kung ilang hours ka bago makarating. So, kailangan, sir, bago mag 1 hour, makarating ka talaga sa unang seller mo. Okay? Kasi kung isa-isang oras pa lang, sir, wala ka na pupuntahan, paano mo mapupuno yung sasakyan? 'Di ba? Eh, ang mission nyo dito, sir, 'di ba, mapuno yung sasakyan. Kailangan mapuno ng 90 to 100%. So, kung umaga pa lang, wala na kayo nakakarga, eh, paano yan mamayang tanghali, mamayang hapon? Paano pag umulan, uwian na ng estudyante, 'di ba? Uwian na ng empleyado, 'di ba? Marami nang namamalengke sa labas. So, traffic na. So, kailangan sa umaga, lumalagari tayo, sir. So, kailangan bago mag-isang oras, nasa unang seller na kayo. Okay? Yon. So, okay. Oo, so ganun po yun, Sir Joel, no? So, sa next video, last video na pinanood, so smooth naman yung naging transaction. Kung napansin nyo, may binigay siyang papel. Ito yung PRDS form. Ayan, no, yung may nakasulat na first mile. Yan. So, ito yung PRDS. Usually, dapat sa huli yan pipirmahan. 'Di ba? Kasi, syempre, magkakabilangan pa bago niya pirmahan. Pero dalawa lang naman kasi yung parcel niya. So, magkakaroon pa ba ng problema sa bilangan? 'Di ba? 1, 2. 'Di ba? Hindi pinapirmahan niya na agad. So, kung napansin niyo, binigyan siya ng parcel, nilagay niya agad sa sako. So, ano ba yung rule ko sa sako? Ay, sa pouch, 'di ba? Dapat laging nakasako. So, very good to. Ngayon, pagkatapos niya mag-scan, sabi niya, ma'am, pa-check po ako, pa-review. So, yan, pinasulat niya yung pangalan. Di ba kung naalala nyo kanina? Then, sabi niya, ma'am, papirma naman po ako. Yan, pumipirma naman si ma'am dyan. Eh, then sa huli, pa-rate na lang po ako. So, binigyan siya ng rating na 5 stars. So, actually, inalis na natin yan, update. So, ang kailangan nyo na lang talaga, pangalan at pirma. So, wala na yung 5 stars, 5 stars na yan. Inalis na yan. Okay?
So ngayon may tanong si Darrell Renmar. Kapag road closer at malayo po ang seller, hindi na po ba pupuntahan? Yes, pag road close, kailangan may photo proof ha. Kunwari, ganito ang senaryo. Ang seller mo ay nasa Quiapo. Piyesta ng Nazareno. 'Di ba? Syempre nakita mo na piyesta ng Nazareno, ang dami ng tao, di na kayo makadaan. So 'yun, picturean mo no yung kaganapan na talagang hindi mo mapuntahan si seller. So malamang bukas na 'yan or kung si seller, kung willing siyang lumabas dun sa saradong lugar na yon, kunwari sabi niya, "Wag ka na pumunta dito sa Quiapo kasi piyesta ng Nazareno. O dito na lang tayo magkita sa may McDo o sa intersection." O kung may ganun siyang plano, edi okay para makuha na rin natin kasi bukas babalikan pa rin naman natin 'yan eh. 'Di ba? Pero kung sinabi niya, "Sige, bukas na lang din, ay di ako makalabas, walang tao sa bahay. Tsaka marami 'to." Ay di bukas na lang talaga. Pero kailangan may photo proof, Darrell. Okay? So, malinaw ba tayo doon, Darrell Renmar? Ayan. Sige po. So, next. So, sa next video, send notification. So, tingnan naman natin kung ilang minutes siya makakarating. No? Mula sa unang seller number 1, papunta kay seller 2. So, panoorin natin yung video. Ipi-play ko na po. Ayan. So, napanood natin yung video, di ba? Ilang minutes daw siya makakarating sa susunod. Ah, 7, sorry. So, sabi niya, ilang minutes na siya makakarating? 5 minutes daw. So, ibig sabihin, si seller number 1 at si seller number 2, magkalapit lang. Kasi nga, pinakamalayo lang dyan yung una. Kasi, syempre, nanggagaling pa kayo sa garahe nyo eh. Pero, kunwari, na-assign ka Parañaque. O, pag nakarating ka bago mag-isang oras sa Parañaque, yung seller number 2 mo, magkakapit bahay na lang yan, magkakalapit. Diba? So, na 5 minutes, 10 minutes. So, doon na lang iikot yan. Okay? So, dito naman sa next video, tingnan naman natin kung naging smooth yung pangalawa niyang pick up, no? So, panoorin natin. Okay, may tanong pala dito si Baldo. Sabi niya, ano to? What type of start ng pick up? So, depende po yan sa schedule na ibibigay sa inyo ng coordinator, ha? So, may schedule naman po yan. I-update kayo ng coordinator nyo kung anong oras kayo dapat makapunta. Okay? Sige po. So, yon, panoorin natin yung video sa second pick up. Tingnan natin kung naging smooth pa rin. Pipi-play ko na po. Ayan. So, napanood natin yung video sa pangalawang pick up niya. So, naging smooth pa rin, pero this time mas marami na. So, kung napansin nyo, yung mga pouches lang ang nilalagay niya sa sako kasi yung mga medyo malalaking parcel,
may sarili namang karton na yan at packaging, nakabubble wrap pa nga eh, 'di ba? So ganun pa rin, pick up scan, tapos sabi niya, sir, pa-check, pasulat ng pangalan, papirma, then humingi siya ng rating. So again, wala na po yung rating na 1 star, 5 stars na yan. So sulat ng pangalan at pirma lang. So huwag niyong kalimutan na 2 beses sila pumipirma. Una sa PRDS, sa papel. Pangalawa sa scanner po, dun sa inyong scanner, sa screen ng scanner po ninyo. Okay? So may tanong si Daryl Renmar, sir, okay lang ba kahit sa gabi pa lang update ko na si coordinator para bigyan kami ng schedule ng morning? Okay, update si coordinator. So dinedepende kasi yan, sir eh. Oo, depende. Kung ganun ang diskarte nyo sa tracking. Kasi pagdating sa diskarte po ng tracking, hindi na po kami nakikialam doon. Basta kami po, nagbibigay lang kami ng dispatch ng biyahe, tapos bahala na kayo sa tracking kay coordinator kung paano hahatiin, ano ang schedule, saan kayo mag-area, 'di ba? So lahat po 'yan diskarte na po or discretion na ng inyong tracking po. So kung ano yung plano nila o ano yung plano nyo, nasa sa inyo naman po. Basta pag binigyan namin kayo ng dispatch, kailangan mapuntahan lahat. Kung hindi man makuha lahat ng parcel, dapat lahat may tagging. Okay? Di ba nagsimula kayo sa 000 kanina? Kailangan bago matapos yung araw, maging 000 ulit kayo. So, ibig sabihin, na-pick upan ko yung iba at yung hindi ko na-pick upan, na-close ko na failed pick up tagging ko na. So, ganun lang po yan. Okay? Sige. So, sagot ko ba yung tanong, Sir Darrell Renmar? Ayan. Okay. So, pag nag-set kayo ng notification, so ito po yung makikita ninyo. I am on the way, I will be late. So, lagi nyo pipiliin yung I am on the way kasi papunta pa lang naman kayo. So, lalabas tong I am on the way, will be there by. So, nandiyan na ako ng 30 minutes, 1 oras, or pwede rin customize. So, based on sa video kanina, di ba, 5 minutes lang yung nilagay. So, pwede nyo rin i-customize yan. Ngayon, kunwari, 5 minutes nilagay mo. Hindi mo pala matutupad, no? Bigla kayong naipit sa traffic, may nagbanggaan bigla sa harapan nyo, may natumbang poste na humarang. So, kung hindi nyo matutupad, kailangan nyo mag-send ulit ng another notification. Ngayon, this time ang pipiliin nyo, yung I will be late. So, yung I will be late na yon, lalabas tong color red, tapos delayed by, ilang minutes ka pa mahuhuli? 30 minutes, 1 oras, o kaya naman customized din. Okay? So, yan yung send notification natin, no, na I will be late. So kailangan natin i-set na kailangan natin maging honest na malilate tayo para hindi mag-set ng maling expectation si seller, no? Kasi baka mas lalo kayong i-complain pagka sinabi niyo nandiyan na kayo ng 10 minutes, 5 minutes, tapos hindi naman pala kayo makakarating talaga. Okay? So dapat i-set natin yung expectation nila. Okay? Ayan. So, yan po yung send notification. So, may tanong si God's Heart Eugene. Sabi niya, good day, sir. Clarify ko lang po. Paano po kung hindi po ma-reach yung 90 to 100%? Again, depende po sa plano ng tracking nyo kung paano yung setup nyo sa ganyan, ha? Pero usually naman, sir, dahil maaga kayong umaalis, nangyayari naman napupuno talaga yan. Siguro na lang mangyayari yan kung binagyo tayo, no? Siguro binaha. Kasi, syempre, di tayo makakadaan sa kalsada, sobrang traffic, or mataas ang tubig. Pero di ko po kasi masasagot yan, sir, kasi iba-iba kang tracking kayo, sir. 'Di ba? Kunwari, ikaw, God's Heart ka, yung iba diyan Zavala, yung iba diyan Balongski. So, iba-iba kasi kayo ng rules sa tracking. Oo, so paki-clarify po sa inyong management, sa coordinator nyo, kung paano nga ba ang mangyayari pag hindi nyo napuntahan, no? Or hindi kayo naka 90 to 100% na karga. Kasi sa amin, ang usapan, para magpunta kayo ng sortation, kailangan pasok kayo sa 90 to 100% talaga. Okay? So, yun. Hindi ko po masagot talaga, Eugene. Pa-clarify na lang sa tracking nyo kung paano yung diskarte. Parang sa ano lang din yun, sa bayad, di ba? Baka kasi may magtanong, sir, magkano yung per trip namin? Kasi sabi mo per trip. Hindi ko rin masasagot yan, ha? Kasi syempre, iba-iba naman kayo ng tracking. Malamang, iba-iba din ang offer sa inyo. So, pakilinaw na lang sa management ninyo. Okay? So, next. So, tandaan, no, pagka napuno na ang pick up, lagi nyong papa-review sa seller yan, ha. Pa-check nyo kung tama lagi para di kayo magkakaproblema. Then, sulat mo dito kung
Pasulat mo yung pangalan, papirma. Then, pag pumirma siya, click mo na yung I have reviewed and confirmed. Then click OK. Ayan. Okay? So, ayan, last call to monitoring. So dahil nga yan no nakapag-pick up na si driver at helper. So pagdating ng hapon, syempre malamang mapupuno na yung sasakyan nyo, kailangan nyo na mag-last call. Ano nga pala ulit yung last call? Nagpapaalam ka kung pwede ka nang pumunta ng sortation center para mag-unload. So sa last call, kailangan nilang i-check kung puno na yung sasakyan or hindi. So, hihingian kayo ng picture. Patingin nga ng picture kung puno ka na o hindi. So, hindi kayo yung magde-decide na, uy, 90% na ako, 100% na ako, pwede na ako pumunta ng sort. No, hindi po ganon. Kailangan nyong i-confirm yan sa monitoring. So, sisendan nyo siya ng picture o kaya video kung talaga bang puno na bago kayo payagan na mag-last call. Okay? So, ang tanong naman dito, si Tomas Ferrer, bali po sir, sa scanner makikita din po kung ilang percent na po kami. Hindi po. Makikita mo yan based dun sa tansya mo sa picture. Di ba? Kasi pag pinicturean mo, tatansyahin mo yan kung nasa kalahati na, 80%, 90%. Tapos yung picture na yun, isi-send mo sa monitoring. Si monitoring magsasabi sa'yo kung hindi pa 90% yan Kasya pa yan. Kaya pa yung lagyan ng dalawang sako Sige, bigyan muna kita ng dalawang seller, dalawang sako lang yon. Kunin mo. Ngayon, saka mo ko tawagan ulit pag nakuha mo na. Tignan natin yung sasakyan mo. Parang ganun siya, sir. Okay? So, nasagot ko ba siya, Sir Tomas? Ayan. Okay, so bago ko hintayin yung sagot mo, so panoorin natin itong video for last call and tingnan natin kung pwede na siyang mag-unload. Panoorin natin yung video. Driver, Noel Martinez Taron. Nagka. Plate number. Ayan, so napanood na natin. Ayan, so napanood natin, di ba? So sa tingin nyo ba, pwede na siyang i-last call dito sa video? O sa tingin nyo, kulang pa? Pwede na bang i-last call yan? Ayan. So, pwede na, no? So, mga nasa 95% na yung video, ay yung laman ng sasakyan. So, sa DreamWorks hindi pa. Pwede naman na, sir. Hindi na siya totally 100%, pero pwede nang i-last call yan. Kasi nasa 90, sa tingin ko mga nasa 95. Kasi tingnan nyo itong gitna, parang may ano pa siya Pakasya pa yung isang sako, di ba? Ayan, no? Pwede pa isang sako dito Pero kung ako tatanungin, pwede na i-last call yan. Actually, yung video na yan, nasa sortation na siya kumbaga humingi lang tayo ng video, no, kung ano itsura nung puno na talaga. Mm-mm. Okay? So, pero again, kaya natin sinabi na 90 to 100%. Actually, dapat talaga 100% full. Pero may mga pagkakataon kasi na hindi naman ganun kataas yung demand. Kunwari, ngayon, hindi naman sale ngayon, di ba? Syempre, onti lang ang pick up. So, minsan, pinapayagan na ng monitoring na kahit 90%. Sige, 90%, pwede na yan. Punta ka na ng sort. Hindi naman ganun karami yung demand 'Di ba? Pero pagka sale, asahan mo talagang 100% full, 100% punuan 'yan. No, kasi nga kailangan natin makarami para maasikaso natin lahat ng seller. Okay? Yan. Sabi ni Cedric, sige, pwede na. Okay. Pero, yan. So, next, no, may tanong pala ni Jeffrey. Ano yun? Sir, paano po pala kung hindi kami napuno pero natapos na yung pag-pick up sa seller? Ayun, Sir Jeffrey, hingi ka pa ng dispatch. Oo. Hingi ka pa ng dispatch. So, meron tayo kanina, di ba, nabanggit na dispatching team. So, nakikita naman ni dispatching team kung gaano kataas yung demand. Kaya sila rin yung nagsasabi kung ilan yung kailangan driver, kung ilan yung kailangan drivers natin. Kunwari, sinabi nila ng dispatching team, kailangan namin ng mga 100 driver tsaka helper. So, yan, magpipresent tayo mga coordinator nyo. Meron pa kami driver, meron pa kaming helper. So, kaya 100 yung hiningi kasi yun lang yung kailangan, di ba?
Kung may sale, sasabihin naman nila 300 kailangan namin, 400. Oo, so alam na ng coordinator, tansyado na 'yan ng dispatching team kung ilan yung sasapat na babiyahe. Mm. Okay? So hindi naman kayo ba pababiyahihin ng wala kayong makukuhang parcel eh. Kasi tinansya na ng dispatching team 'yan. Meron at meron 'yan. Yan. So nasagot ko ba yung tanong ni Sir Jeffrey? Ayan. Sabi ni Sir Daryl naman, Sir, ask ko lang po, sa scanner na din po ba namin pwede tawagan ang seller or i-text? Yes, oo, yung scanner po ninyo, cellphone na yan eh. Kung napapansin nyo, di ba, may Wi-Fi signal, may data, may SIM card, touchscreen, may keypad pa. Oo, parang cellphone na po yung scanner. So, pwede na kayo mag-call dyan kung yung scanner nyo ay may load, no? So, baka magtanong, Sir, may load na ba yan? Paano, magkano load? Sino maglo-load? So, tracking nyo na rin bahala dyan kung paano set up nyo, ha? Kung bibigyan ba kayo ng load allowance, sila ba maglo-load, nakaplan ba yan? Ayan. So, depende talaga yun sa tracking. Basta kami, bigay ng biyahe. Basta mapuntahan nyo, makuha nyo lahat ng parcel, kumpleto, walang sira, that's good sa amin. Ngayon, kung paano yung schedule, saan kayo mag-area, 'di ba? Lahat 'yan sa tracking nyo na. Ayan. So, Jeffrey Bacurio, another dispatch, another payment po, 'di ba? Yes, dapat, no? So, kunwari, kanina nabanggit natin, 'di ba, yung first trip, 'di ba? Kunwari, maaga ka natapos, may sale. Naalala niyo yung sa ano, sa loop truck, 'di ba, yung nabanggit ko, na may truck doon sa may Divisoria kasi sale. O kunwari, unang seller pa lang 2,000 parcel agad. Nung pinuntahan mo si unang seller, 2,000 parcel, kinarga mo sa sasakyan mo, puno ka na agad, 100%. So, nung nag-last call ka, usually papupuntahin ka sa San Pedro o kaya sa May Kawayan. Pero dahil may loop truck, sabi sa inyo ng monitoring, lahat ng karga mo ibigay mo sa loop truck, diyan sa plate number ng truck na ABC123. Yan si Juan de la Cruz ang driver. O, lahat ng karga mo ibigay mo sa kanya. So magkakaroon ng pirmahan, scanning, picture. O dahil nabigay mo na lahat ng karga mo, yung sasakyan mo maluwag na ulit, no? 0% ulit kasi napasa mo na lahat. So ngayon, pwede ka mag second trip. 'Di ba? So tatanungin mo si helper mo kung kaya pa niya, kung kaya niya pang dalawa. So dapat another payment 'yon. So yun po, pwede po kayong pag another payment pag napuno ulit. So 90 to 100%. So ganun siya. Okay? So tingnan naman natin yung so sabi sa video pinayagan na siya mag last call. So tingnan naman natin kung saan siya ma-assign, sa SSC or sa MSC ba. Panoorin natin. Ito na po ma'am, select next stop na po. Okay, sige lang. SSC 90 minutes. Confirm. Ayan. So, based sa video, saan siya inassign? Sa SSC. So, ito lang ha. So, alam ko yung iba sa inyo, taga Bulacan, yung iba sa inyo, taga Laguna pagaling, no? Ngayon, pagdating sa biyahe natin o sa sortation center, hindi kayo yung magde-decide kung saan nyo gustong magbaba or mag-unload. Okay? So, dinedepende natin yan sa magiging flow ng traffic, tsaka sa kung gaano karami yung sasakyan sa loob ng sortation center. So baka kasi isipin nyo na pagka taga Laguna ako, lagi kaming SSC. No, taga Bulacan ako, lagi kaming Mikawayan or MSC. So depende po 'yan no sa senaryo o sa sitwasyon ng sortation center araw-araw. Kasi kunwari, maaga pa lang, puno na yung SSC, no, lumalabas na sa gate, no, na umaabot na ng kalsada o highway yung pila. Syempre, hindi na namin kayo i-schedule pa sa SSC. 'Di ba? Nagsisiksika na nga doon, papadaling ka pa ba namin doon? So sinasabi naman niya sa inyo ng monitoring nyo na in advance na possible hindi ka sa South o sa San Pedro magbababa, sobrang traffic kasi doon ngayon. Sobrang daming sasakyan na. So doon sa MSC ka na mag-unload. So vice versa, ganun din. Kung SMSC naman yung puno, so malamang sa SSC kayo papupuntahin para uh, sa SSC kayo papupuntahin para mag-unload. Okay? So, ganun po siya. Ayan.
So, Robin, sino provide ng load sa scanner? So, sinagot ko na yan kanina, sir. No? Pagdating sa load, again, depende po yan sa tracking ninyo kung paano yung diskarte, kung sino maglo-load, bibigyan ba kayo ng allowance, nakaplan ba yung SIM card, o araw-araw kayo loloadan. So, nasa tracking po lahat yan. Kaya basta kami, bigyan namin kayo ng dispatch, puntahan nyo lahat. Yun lang. Okay? May incentives po ba per parcel na may scan? Ayun, nabanggit ka na rin niya kanina, di ba? Pagdating sa sahod, bayad sa inyo, magkano ang rate, magkano ang per trip, magkano ang second trip, di ba? May incentives ba? Tracking po ang sasagot niyan. Kasi iba-iba po kasi kayo ng tracking eh. So, malamang iba yung offer ni God's Heart, iba ang offer ni Savala, iba ang offer ni Balongski. So, di ko masasagot, no? So, depende yan sa management ng inyong tracking. Iyan. Sige po. Pero okay lang po magtanong. Sige, that's good Driver, po, no? well Para marked. at least alam ko na nakikinig kayo sa akin, no? Na nakakasabay kayo sa topic. So that's good. Okay. So dito tayo sa next topic. So tulad ng sabi ko kanina, nagsimula kayo sa 000, 'di ba? Kailangan pag magla-last call kayo, kailangan lahat ng status niya yan ay 000 na din. Ibig sabihin, napuntahan na lahat, naasikaso na lahat. 'Di ba? So 000 na 'yan. Ngayon, pagka nag 000 na 'yan, magla-last call ka, sabi na monitoring sa iyo, sa MSC ka magbaba o kaya sa SSC. So susundin mo 'yon. Then pagdating mo doon, select next stop, itatag mo. Sabi sa SSC daw ako, sabi ng monitoring. So tag mo SSC. So mga ilang minutes ka makakarating. Wala pang kalahating oras, 60 minutes o isa't kalahati. So kailangan mo ilagay estimated time of arrival mo para hindi malito si monitoring. Bakit malilito si monitoring, sir? Kasi si monitoring pagdating ng alas 3, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi, naka-rush hour na yan si monitoring. Kasi yung nag-a-assist sa iyo kanina sa biyahe, siya na ngayon ang nag-i-schedule kung saan ka magpaparada pagdating mo ng sort. Sila yung nag-a-arrange kung saan docking station ka tututok. Okay? Kaya, yun. Kailangan mo ilagay estimated time of arrival para alam nila kung sino yung unang aasikasuhin o hindi. Okay? So, once na natag mo na yung SSC, so, nalagay mo na rin kung ilang minutes, click mo yung confirm and depart. So, pag pindot mo ng confirm and depart, so, biyahe ka na. Di ba? Biyahe ka na ng papuntang San Pedro Sortation Center o kaya na may kawayan. Pagdating mo dun sa lugar, pindutin mo yung salitang I have arrived. Kumbaga, nandito na ako, dumating na ako, I have arrived. Ngayon, kailangan ng photo proof. Kailangan ng picture ha, pag nag-I have arrived kayo. Bakit? Kasi dati, mga driver, nag-I have arrived na sa ano na daw sila, SSC na daw sila. I have arrived. Yung pala, nasa Muntinlupa pa lang. Yung iba, yung sa MSC naman, nasa NLEX pa lang. Oh, I have arrived sila para pagpasok nila, may pwesto agad sila. Hindi naman pwedeng ganon. Siyempre, dapat may pila. Kaya kailangan ng photo proof pag naglagay ka ng I have arrived. Okay? So, ngayon, may tanong si DreamWorks, no? Sabi niya, nangyayari po ba na kung sakali na yung mga pick-up parcel ay pwedeng i-deliver kinabukasan if nagdalawa o tatlong biyahe kami? Sorry? Nangyayari po ba na kung sakali na yung pick-up parcels ay pwedeng i-deliver? Paano i-deliver? Kinabukasan. Medyo nalito ako sa part ng i-deliver kasi wala kayong delivering gagawin dito, sir. Puro pick-up lang kayo. Oo. If nagdalawa or tatlong biyahe kami. I-deliver, ibaba sa sortation, ganun ba, sir, ang sinasabi mo? Hindi po, ha? Pag nag-pick up kayo ngayong araw, kailangan ngayong araw din, kailangan mo siyang ma-unload sa sortation center. Oo, same day. Next, sabi ni Mario Tagle, gaano po kaya katagal yun or as nahihintayin sa pila or bago ma-unload yung mga karga po namin sa sort station. Depende, Sir Mario. Kaya nga sabi ko kanina, hindi kayo yung magde-decide kung sa SSC ka o sa MSC kasi tinatansya nila yan kung anong sitwasyon doon sa sort, no? So, depende. Pag naunahan ka, kunwari, late ka na nakarating, malamang mahaba na ang pila. Pero kung maaga ka dumating, siguro mga alas 2:30, hindi pa ganun kahaba pila, makakapag-unload ka na, di ba? So, depende naman yan sa sitwasyon, Sir Mario. So, di ko rin masabi. Robin DV, okay po. Okay, Dreamworks. For example, tapos na kami sa sortation.
Nangyari po, kung tapos na kami sa sortation. So, nakapag-unload na kayo sa sortation, sir. Ngayon, gusto mo mag-second trip. Kung gusto mo mag-second trip, kung may oras pa, papayagan kayo, sir. Pero kung kunwari, alas 4 na, tapos gusto mo mag-second trip, medyo mahirap ng, ano yan eh, kasi sasabihin sa'yo, kaya mo pa ba? Alas 4 na? 'Di ba? Magsisimula ka sa 0%. Yung mga seller natin magsasara ng alas 6. Tapos traffic na, uwian na ng estudyante, empleyado. Oo. So, pero kung sale, kunwari, sale, no? Isang seller lang, 2,000 parcel. Kayang-kaya yon. Isang seller lang eh. 'Di ba? Mapupuno ka kagad. Sabi, for example, tapos na kami sa sortation, tapos kumuha pa kami ng isang sked for pickup, tapos ginabi na kami, obligado pa po ba kami mag-unload pa kami sa sortation? Yes, Dreamworks, yun nga po sir, same day ha. Kailangan ngayong araw, kung kumuha ka ng biyahe ngayong araw, kailangan ngayong gabi din, matapos yun. Oo, hindi pwedeng igagarahe mo yan ng may laman yung sasakyan mo. Okay, mako-question ka dyan, no? Kasi parcel yan eh. Oo. So, hindi pwedeng hindi yan i-unload sa sortation pag kumuha ka ng biyahe. Kaya kasabi ko kanina, pag alas 4 na, tinatansya yan kung pwede ka pang bumiyahe o hindi. Kasi baka sabihin mo, gusto ko pa eh, hindi pa ako pagod eh. Alas 4 na. So, baka hindi napayagan. Mm. 24 hours po ba open ang sortation? Open ang sortation, yung operations nila, yes, pero hindi para sa inyo, ha? Kasi syempre, ang sortation talagang gumagana yan araw-araw kasi pinaghihiwalay nila yung parcel. Pero para sa inyo, hindi. No, kasi hindi naman laging may nakaabang na inbound team sa sortation eh. 'Di ba? So, yung inbound team kasi yung magre-receive ng parcel nyo eh, pag nagbaba kayo doon. So, hindi po. So, minsan hanggang 10, hanggang 10 lang sila. Pero pag sale, umaabot ng hating gabi. Oo. Kasi syempre sale eh. Pero usually hanggang 10 lang sila ang last na unloading. Tsaka sobrang haba na ng oras na sir, baka pagod na kayo noon, di ba? Ang aga nyo gumising, tapos 10 pa kayo magbababa, parang 16 hours na kayong buhibiyahe noon. 16 hours na kayong gising. So, dapat maaga kayo natatapos kung maaga kayong umaalis. Ayan. Hanggang anong oras po kami umabot after namin mapuno ang sasakyan namin? Yun nga, hanggang 10 p.m. po, Sir Darrell. 10 p.m. standard. Oo. Pero pag sale, minsan umabot ng 11 or 12. Ayan. Okay. Sige. Okay, so dito na tayo. So next topic na tayo, no? Humaba na tayo dito. Anyway, so yon. Pagka nag-photoproof ka sa sortation center, kailangan talaga yan, ha? Kasi yung ibang driver, I have arrived na daw. Nasa Muntinlupa pa lang, no? Wala pa sa San Pedro. Yung iba naman, nasa NLEX pa lang, wala pa sa May Kawayan. So, kailangan ng photoproof para makita ng monitoring, ay talaga nandyan na siya. Kasi yung iba, hindi pa naman nakakarating na sortation and I have arrived na daw. Nung binigyan mo ng docking station, hindi naman pinuntahan. Yun pala, na-traffic pa sa labas. Kailangan, ibinibigay natin yung docking station dun sa nandoon na talaga, sa nakapila. So, yung docking station, doon ka tututok. No? Yun yung, doon ka magbubukas ng sasakyan, doon ka paparada. Okay? So, dito, kung nakita nyo, nag-photoproof siya, may lumabas na waiting to unload. So, ibig sabihin, hantay ka lang, wait ka lang, ha? Hahanapan ka namin ng parking space o ng docking station. Tapos, pagka nahanapan ka na, may mag-a-appear dyan mamaya. Nakasulat, unloading bay has been assigned. Unloading bay has been assigned. Ibig sabihin, napasa na sa'yo yung pwesto mo. Tapos, nakasulat doon kung anong dock number ka. Pwedeng dock 1, dock 2, dock 3, dock 4, no? Then, ito yung special barcode. Kailangan to para dun sa sortation. Yan yung ini-scan ang tawag dito, nung inbound team. 'Di ba? Bilang patunay na siya ikaw yung katransaction niya. Yan. So, next, proceed to unload. So, pag napwestuhan mo na yung docking station mo, so, kailangan ng 3 photoproof agad yan. So, ano yung 3 photoproof? Una, picture ng unloading bay. So, ano yung picture ng unloading bay? Kasi, syempre, may karatula yan sa taas kung anong dock
kung anong dock number, di ba? Kunwari, inassign ka sa dock 1. So, pipicture mo yung sasakyan mo sa harap, kita yung plaka, tapos sa taas, kita rin yung dock number. So, yun yung patunay na talagang tumutok ka dun sa dock number na naka-assign sa'yo. So, yun yung photo proof number 1. Photo proof number 2, pipicture mo yung sasakyan mo, kita yung plaka, pero sarado pa yung pinto. Okay? Photo proof number 3, picture ng sasakyan mo, bukas na yung pinto para makita natin na puno, na may laman talaga yung sasakyan. Okay? Sa tatlong photo proof yung kailangan. Picture na tumutok ka sa unloading bay, picture na sarado yung pinto, picture na bukas yung pinto, kita yung mga parcels. Then, kung napansin nyo yung save dito sa baba, kulay gray, di ba? Hindi mapindot. Kasi wala ka pang ina-upload na picture. Pero pag may ina-upload ka na picture, katulad yan, 3, pwede mo na pindutin yung save. Okay? So, once na pinindot mo yung save, kung gusto mong baguhin yung picture, pindutin mo itong 3 tuldok na to. Kung gusto nyo mag-re-upload. Ibig sabihin, may babaguhin ako. Okay, so wag yung gagawin yung picture na paulit-ulit yung katulad isang kuha lang tapos tinamad. Sige, pwede na yan, pare-pares na picture. Ma-IR kayo diyan. Possible baka di kayo makabiyahe, no? Kasi iniiba niyo yung proseso eh. Okay? So, 'yon, photo proof. Then scan mo na yung handover staff. Ano ibig sabihin ng handover staff? Ito yung inbound team, yung nag-a-assist sa'yo. So, i-scanin mo naman yung special barcode niya bilang patunay na siya ang katransaction ko, siya ang magre-receive ng lahat ng ibababa ko. So, i-scanin mo yung barcode ng handover staff o ng inbound team. Then, click mo yung start unloading. Pag nalagyan mo na yung barcode, na-scan mo na. Start unloading. So, tatanungin ka, sure ka ba na dito ka na magbababa sa docking station na to? So, click mo, confirm. Sure na. Then, that's it. No? So, unload, baba. No? I-unload mo lahat ng parcel. Pag nababa mo na lahat ng parcel, pag wala nang laman, na sure ka, no? Wala nang naipit na parcel, wala nang laman yung sasakyan, so pindutin mo na si finish unloading. Finish unloading, tapos na ako. Ngayon, papa-review mo yung scanner, papa-check mo yung sasakyan mo kay inbound. Ma'am, pa-check po ng loob, baka may nakita ka pang parcel. Sabi ni inbound, okay na, wala nang laman yung loob ng sasakyan. Pipirma na siya. So, ito yung hudyat na okay na kayo. Pag pumirma na siya, yan yung huli. Okay, pag pumirma siya, then that's it. No? Receive ko na lahat, kompleto, walang sira. Pag yan may sira, mag-IR kayo. No? Possible sa inyo ma-charge yan. Again, nakatandem kayo dito ni driver at ni helper. Pag ang parcel nasira o nawala, kahit kasalanan ni helper, hati kayo ni driver. Okay? Kung si driver naman may kasalanan, kunwari, bilang preno, no? Nahulog sa humps, basag-basag yung item. Okay? Kasalanan ng driver, pati si helper magbabayad. Tandem lagi yan. Okay? So, yon. So, ito po yung mga photo proof na kailangan, no? Ito yung picture na nag-I have arrived kayo sa SSC. Ito yung picture na tumutok kayo sa docking station, di ba? So, ito yung docking station sa taas. Then, number 3, picture na may bukas yung sasakyan, na puno siya, di ba? Na may karga. Picture number 4, ito yung picture na wala ng laman. Ibig sabihin, nababa niya na lahat. Okay, then, picture number 5, ito yung si inbound team. Siya yung magre-receive o magpipirma once na na-receive, nababa mo na lahat ng parcel ng kompleto at walang sira. Okay? So, yon. Okay? So, ngayon, pag nag-photo proof kayo, siguraduhin nyo malinaw ang kuha, para hindi kayo ma-upload, mabigyan ng IR. So, pag naghingi tayo ng photo proof, simple lang ang rules natin, 3 lang yan. Okay? Una, 4 lang pala. So, una, malinaw dapat ang photo proof. No? Wag malabo, wag blurred. Pangalawa, hindi madilim. No? Kasi kung malinaw nga yan, tas ang dilim naman, wala din tayo makikita dyan. So, una, malinaw. Pangalawa, maliwanag. Pangatlo, dapat kita yung 4 na sulok ng sasakyan. Okay? Kita yung 4 na sulok ng sasakyan. Nakita nyo yung 4 na kanto? Yan. Bakit? Kasi yung iba, pinipicture, naka-zoom in para magmukhang puno. Okay? Huwag na natin lokohin, no? So, picturean natin yung sasakyan, kita yung 4 na sulok at plate number para makita natin yung kabuuan. Okay? Then, tapos pang-4, kailangan lahat ng pinto bukas pag magpo-photo proof kayo ng karga. Hindi yung isang pinto lang yung nakabukas. No? Kasi iba, pag nag-picture ng likod, isang pinto lang nakabukas. So, picture mo ng buo na bukas yung pinto para, di ba, hindi na mako-question yung karga mo. Okay? So, yan yung example natin, best example. Maliwanag, malinaw, bukas lahat ng pinto, kita yung 4 na sulok.
Ngayon, dito tayo sa sako, no? For example, na-unload mo na tapos na yung business mo, nakapag-unload ka na sa first trip mo. Ngayon, kung kailangan mo ng additional na sako para bukas, kasi bukas babiyahe ka ulit, di ba? So, syempre, pag mga pouches, kailangan nakasako yan. Pag hihingi ka ng additional na sako, kaya po, pag ikaw ay nasa SSC, pumunta ka ng Dock 17, pag nasa San Pedro Sortation Center ka. Saan hihingi ng sako? Sa Dock 17. O, humingi ka ng sako dyan para bukas na trip mo. Di ba? Para sa pouches. Kung nasa MSC ka naman, pumunta ka ng admin area. Okay, pag nasa SSC, pumunta ng admin area. Okay? So, ito naman yung mga bad proof. Oh, yan, na-IR yan. Bakit bad proof? Ang papangit ng in-upload na picture. No, una, kalahating pinto lang yung nakabukas, yung kalahati sarado. Paano mo masasabing puno? Tinakpan mo yung kalahati. 'Di ba? Pangalawa, edge missing. Hindi kita yung apat na sulok ng sasakyan. Puro ilalim lang yung pinicturan para magmukhang puno. 'Di ba? So, pakita mo na yung buo para alam natin kung hindi ka ang tawag dito? Fully utilized. O, yung sa pangatlo naman, sobrang dilim. Nagpicture ka pa, wala naman makita, ang dilim-dilim na. So, yan yung sinasabi po natin na dapat maayos ang photo proof. Okay? So, may mga tanong tayo dito. 11:30 PM lang po ang MSC at SSC po. Sa last unloading. 11:30 na. Oh, yan. So, tingnan natin. Depende kasi yan sa operation nga ng sortation, no? Pero alam ko, pagka regular day, hanggang 10 lang talaga sila. Pero pag sale, nag-i-extend pa sila. So, yan. Mag-update din kayo sa coordinator para aware, no? Alam din ng coordinator nyo yan. Sabi ni Roy, kami po ba ang magbababa ng parcel namin sa docking area? Yes, kayo ni helper. Oo. I-unload nyo. So, yung ibababa nyo, i-receive yan ng inbound team. Roy. Sir, paano po pag matagal ang unload sa SSC? Kasi dami pila pa, ano kaya yun? Ganun talaga, sir. Kaya dapat diskarte talaga, bilisan nyo na mag-pick up para mabilis din kayo makarating ng sortation. Mauuna kayo, mabilis kayo matatapos. Kasi, sir, ganito yan, pagdating ng alas 3, alas 4, hanggang alas 7, lahat naman kayo pabalik na eh. 'Di ba? So, lahat kayo na nag-pick up ng umaga, pagdating ng hapon, lahat kayo pipila na magbababa. Kaya kung gusto mo mauna, kailangan mabilis din kayo sa pagpipick up. Mabilis din kayong bumibiyahe. Kaya kailangan samahan ng diskarte yan. Sabi ni Darrell, sir, ginagamit pang picture yung scanner po ba? Yes, sir Darrell, may camera din po. Parang cellphone din talaga yan. Pinagkaiba lang may siya, ilaw na pula, no? Yung infrared, pang barcode scanner. Ayan. Sige. So, ayan, bago tayo mag-proceed sa next topic, no? So, siguro dito na lang muna tayo. So, lunch break na kasi. So, alas 12 hanggang alauna, kain po muna tayo. Okay, makinig ha. So, bago mag-1, magla-live ako ulit. Okay, join ulit kayo kasi hindi pa tayo tapos sa discussion at hindi pa kayo nagko-quiz. Malinaw? So, ngayon po, lunch break muna tayo. Pagdating ng alauna, tuloy-tuloy tayo. Then, alas 2, magko-quiz. Malinaw po ba? Ayan. So, kung malinaw po, pwede na tayong leave dito, kumain muna, magla-live ako mamaya para sa continuation.